Guys, lalabas na natin itong ating bangka dito sa shop. Sige, sige. Yan idol, na nandito sa tabing dagat yung ating bangka at ating tatarikan ha. Nandito na rin yung mga tarik na ating ikakabit. Yan, pagpapares-paresin na natin para malagyan na ng forma at maisigo na. Kumbaga plaster na. At para pag itinali natin doon sa bangka ay okay na. Yan. Kailangan nating yasyasan ang dulo, yung tabasan natin dulo para nakasigo. Hindi mabultong tingnan. Yan, ganito ang ginagawa namin sa paglalagay ng tarik para malinis at pulido ang pagkayari. Yan. Yan, parehas mga guys na nilalabrahan magkabila yung dalawang tarik. Ito nga pala guys, itong dulo na ito ang lagayan ng katig, yung pinakang ilalim na nakalapat sa pagtatalian natin katig. Yan, nilalagyan na natin ng siguhan ng katig para pag tinali natin mas matibay yung tayo ng katig. At ito naman yung pinakang pabanggaan ng tali para hindi lumabas yung tali pagka talian na natin yung katig. Yan, kailangan may pinakang gatla sa dulo ng siko-siko ng pinakang tarik nya. Yan, ganyan lang guys yung ginagawa para mas matibay ang pagkakatali ng katig. May pabanggaan ng tansi, ng nylon. Yan. Yan idol, lagay na natin itong tarik dito sa unahin natin unahan. Pinamahuli may kinaikabit na natin yung tarik, yung dati ng tarik na naikabit sa bangka. Nilipat lang natin dito. Itong unahang tarik, itong mga bago. Kakabit natin ng bagong kawayan. So, nakasigo naman ito. Bawas na. Yan, ipurarin muna natin ang tali ng lubid bago talian ng nylon mga pagka
Yan guys, itali na natin yung puno. Ito naman ang ating hapitin. Paglapatin natin ito. Gamitin natin ng lubid para lumapat. Kailangan may lubid na ang muliniti para lumapat. Tali-talian natin ng nylon. Dito na tayo sa bandang dulo. Yan guys, lagyan na natin ng katig na tapos na natin itong paglalagay ng ng mga tarik. Ito kawayang tarik. Ito namang katig na para lagay natin. Sino, kasi dyan. Tama guys, pakikita ko sa inyo kung paano naman itong aming pagtatali kahit maraming baser dito sa pagtatali namin. Tarang pinipilit nilang mali itong aming pagtatali. Kanila ang gusto tama. Yan. Nalagyan natin sa pin para hindi mapisa ng tali itong ating katig. Sobrang hapit na pipirat yung kawayan. Nakaikis lang mga guys itong pagtatali namin. Yung sinasabi ng mga baser, ang tawag ng inotso, nakaipit ngayon. Pero ito okay na rin ito. Dito na kami talaga nasanay sa ganitong tali. Wala namang natatanggal sa amin kahit anong lakas ng alon. Wala naman natatanggal sa aming katig. Kung kami natanggalan na ng ganitong katig, hindi na kami uli sa ganitong klaseng pagtatali. Kung kami mapapahamak nila sa ganitong tali. Kung sa itong aming kinagis na safety yung tali sa mga ganitong bangka. Yan, nakaikis lang ito. Pero ito, lahat ng sulok nakalak. Meron siyang lock. Kaya kahit may malagot sa kanya dito, hindi siya makakalas. Dahil ipit na ng lock bawat kanto. Pagka ganitong malalaking katig mga guys, kaya dagdagan na natin yung haba ng tali natin. Dati pagka medyo maliit yung katig, 8 di pa.
ginagawa natin 10 pagka ganitong malaki. Medyo malaki itong cutting na ito. Kaya talagang ito ngayon wala na itong tanggal. Mapiratas-tasin ng gulok. Talagang tanggal ito. Pero pag alon, hindi ito kayang tanggalin. Yan guys, ikutin muna natin ito ng itong huli nating tali. Yan. Lalagay natin ang lock dito sa isang sulok. Yan. Lagyan din natin dito ng lock. Tapos dito sa kabila, lagyan din natin. Yan mga guys, ito ko na. Yan lahat may lock. Paano makakalas yan? Yan nagkabila. Apat na sulok, may nakalak yan. Kaya hindi na yan kain tanggalin. Kabit na natin mga idol itong timon. So, naka-set up na. Nakalagay nating pang handle ay pahoy na mulawin. Yan, ganito ang setup ng aming mga timon. Kung gusto nyo gayahin, pwede nyo gayahin ito. Okay din ito, matibay din ang pagkakayari ng ganitong setup. Yan. Kaya ito mga guys, ang sabat, nakasigo ito dito sa ating pinakang handle ng timon. Ito muna ang isusuot natin. Ay butas itong dalawa, 1/4 ang laki. Ito namang ating pinakang manggo ng timon ay 3/4 na stainless jacking. Tapos ilalagay na natin itong kahoy na mulawin na mayroon ng kanal. Ito namang kanal ito, nakasigo ito dito. Sa una natin inilagay na shafting na 1/4. Ang laki. Tapos ito namang isa na pangibabaw, dalawa itong sabat dito sa pinakang manggo. Susuotin natin din sa butas sa ibabaw. Yan. Okay na. Nakasuot na doon sa pagitan ng itong kahoy. Kaya ang setup ng aming timon. Tatalian na natin ito dito. Tapos tatalian natin ito ng tansi.
tatalian din natin dito para mas matibay. Okay na guys, ay ano, nilagay na natin itong timon. Lagay naman natin itong suti. Okay na. Bigyan mo. Kaya itong pusa-pusa naman guys ang ating ikabit. Bago natin lagyan ng harsya, ng lubid na yon, ikabit natin dito. Ito muna ang ating kabit, pusa-pusa. Pampatibay din sa kasan ng tarik. Ito na mga harsya guys ang ating kabit. Lalagyan na natin ng ibang yung nasa unahan ng mga lubid. Ito naman bandang huli ang ating ipaplastar. Lalagyan natin sumag yung mga dulo. Ang lubid na pagtatalian ng nylon doon sa tarik. Ito guys sa dulong ito ay lalagyan natin ng kama na nakasumag. Sumag ito. Dapat talaga nakasumag itong dulo para hindi masyadong mabulto ang pinagtalian itong dulo ng harsya. Yan mga guys, ganda lang pagsumag oh.
okay na yung dalawang suot na yan. Tatali natin ito dito sa doon sa walang tarik. Pinagkiluan ng tarik. Yan na. Ito, harsyahan na natin. Hapit na ito mga harsya. Daan pintura hayop. Ay, tidak pa? Oh. Sige, konti pa. Konti pa. Ay, abirahin na. Tama na daw. Pinahuli ka din. Ay. Sige, okay na yan. Tayo na. Kunti na natin presyo. Sila si Papi niya. Hindi ka ba kung ito ko na yung mahangin kayo? Oo. Ay, siya. Pakahuli ka rin. Sige, okay na, Sil. Kaya, kuha na. Ay, riwal to. Okay lang. Ay, halos mapat na rin. Oo. Isang mapangana. Ang pinturahan yan, dahil bukbuk. Nabukbuk ko yan. Halos agad pala yung kama ng ano, no? Okay, mas maganda sila ang kuhan. Namovin, no? Oh. Pataas ang pintura. Palo. Ay, ako kasabi niya. Kasi yan. Luwag yun dyan. Ay, nasa na napasok ko dyan? Ay, kuha niya, no? Ayaw, nakanin kaya palo ko. Hindi na kita sa loob. So, nakakilawak ko. Mga idol, ang kayarian ng bangka nating huling ginawa. May pangalan na Mario Cinderella ang pinapangalan ng may-ari na kukuha nitong bangka na ating huling nangyari. Okay na, finish contract na tayo dito. Makakapagawa na ulit tayo sa panibago nating project na bangka. Pwede nito makuha nung may-ari. Taga Bawan, Batangas mga idol ang may-ari nito. Pero nasa abroad siya ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa inyong suporta. God bless po.